sino pang mga big fish ang dapat makulong dahil sa flood control scam? Hindi natin sinasabing guilty na to, no? And siguro for added context, pag sinabi nating big fish, yung malaking personalidad na nadidikit dito sa issue. Of course, they will have their day in court, no? Pero syempre, normal sentiment yan ng mga tao, no? Teka, ang laki ng skandalo, ang laking corruption ng pinag-uusapan natin dito. Hindi naman pwedeng yung mga mid-level lang. Kahit bilyong piso rin yung ninakaw nila. Nasaan yung mas malalaking isda? Ayan. Sino yung mga dapat pang sa tingin yung ma-detain, humarap sa batas, para mas magmukhang credible itong pagpapanagot na ito? Ako, ang understanding ko talaga ng pagkakakulong ay sa konteksto ng kinasuhan, inisyuhan ng warrant, hindi nakapagpiyansa, kaya, di ba, titig. Diba? Habang humaharap sa paglilitis. Ang dami mga pangalang lumabas na ng mga incumbents mga senador, mga congressman. At para sa akin, while okay naman na meron kasi dating senador na nakasuhan, dapat kung may mga sangkot na mga kasalukuyang nakaupo, mga incumbents sa Senado o sa Kamara, kailangan ding makasuhan yan at humarap sa paglilitis. Lalo na kung madami ng mga testigo na lumabas, nag-sworn statement, na tinuturo sila. At madami dun sa mga ito, ang dami natin pinag-usapan ng mga hypothetical, di ba, kanina. Yung ilan dyan, tinuturo sila mismo na nakausap namin mismo, pinuntahan namin sa ganitong lugar, meron akong text message. Di ba? Ako, yung ganun, dapat yun ang mga i-prioritize ng mga otoridad. Kasi feeling ko, kung may mga witnesses na ganun, at merong under oath, meron ka nang simula ng isang matibay-tibay na kaso laban sa, of course, ibang usapin kung ano pa yung ibang lalabas na ebidensya sa trial. Kaya nga tayo magta-trial. Pero sa simula pa lang, di ba, kung ang pinagtitingnan pa lang natin yung initial na batayan, kung ano, kung pwede bang makakasuhan ng mga ito, ako tingin ko dapat yun ang unahin. Lalo na't incumbent. Ang saklap isipin na may mga nakaupo sa pwesto na actually pwedeng makialam sa investigasyon, 'di ba? Na kasalukuyang ginagawa ngayon, nasangkot dito at hanggang ngayon hindi pa man lang nakakasuhan para humarap sa mga formal na charges at malaman natin ano ba talaga yung kanilang involvement dito. Tama. At kung guilty sila, bilang kinalaman talaga, nasa position pa rin sila hanggang ngayon para ulitin yung kanilang ginawa. Kahit nakabantay yung mga tao sa kanila. Yan ang nakakatakot dito, no? Ito may nagtatanong, Attorney Barry, no? Bakit po malversation yung ikakaso? Ay, mali. Hindi ko na ipopost, no? I think, nung huli ko nakausap si Ombudsman Boying dito, sinasabi niya, learning their lesson from the pork barrel scam, no? Parang mas mahirap ang patunayan ng plunder. Tama, no? Paki-explain nga mas yan. Mahirap. Kung malversation, ikulong din naman, pwede rin namang hindi bigyan ng bail as we have seen here, bakit pa natin pahihirapan yung sarili natin? Tama ba? Merong naging Supreme Court decision kasi on plunder. Actually, ito kaso ni Gloria Macapagal-Arroyo, hindi ako nagkakamali. Nag-impose ng dagdag na requirement na kailangan mong mapatunayan na yung public officer na kinakasuhan ng plunder, hindi lang sa nakinabang siya o meron siyang kinalaman doon sa naging kalakaran ng pagnanakaw o pandarambong, kundi parang siya yung hub ng conspiracy. Ibig sabihin, siya yung sentro figure dito. Hindi mas mahirap. Kumbaga siya yung pinaka-mastermind. Parang mas ganun. Mas mahirap nga kung ganun. Mas mahirap kasi hindi pwedeng di ba? Kailangan lahat siya ituro na mastermind. Mayroong plano, mabigat kaya medyo madaming mga pang telenovela pwede 'yon. madaming kritisismo yung desisyon na yan. Pero ang net effect nga, tama si Ombudsman Boying, mas mahirap ngayon na mag-convict ng plunder kasi may dagdag ka pang kailangan patunayan. Dati kasi kailangan mo lang patunayan, public officer, gumawa ng isa dun sa mga nakalista doon, di ba? Raids on the public treasury, monopolies, etc. Tapos lumagpas ng 50 million
yung Yung total threshold. na ninakaw, may yung threshold. Ngayon, dagdag pa doon, kailangan mong patunayan na mayroong conspiracy malawakan at itong public officer na ito, siya yung parang pinaka-sentro niyan. So, 'di ba? Parang Parang hirap eh. attorney, parang ang hirap i-apply nandito sa flood control kasi base rin sa mga Sakto. lumalabas, parang may sabwatan pero meron din kanya-kanyang lakad, hindi ba? Exactly. Parang you cannot, Baka it's very lumabas difficult pa to nga point to dito, a ang single hub. sentro. Yun nga, baka nga ang lumabas pang hub dito, si Bernardo. Di ba yung mga ganun tipo? Di ba na yung mga tiga DPWH na siya yung nag-approach, di ba? O sila Cabral na lumalapit dun sa mga elected officials. So, di ba? So, tama na lang na malversation kasi mas straightforward ang malversation na krimen eh. Bakit ba mas madali itong malversation? I mean, relatively, no? Versus plunder. Ang malversation actually, kailangan mo lang patunayan dyan, binigyan ka ng kustodya ng public funds at hindi mo ginamit mo sa isang hindi authorized na bagay. Yun lang. Ganun kasimple. So walang kailangan pakita conspiracy o anuman. Yun lang, 'di ba? Ito, yung isa ko rin iniisip, although naisip ko rin napakahirap pala ng sitwasyon din ng mga prosecutors natin, kunwari itong Office of the Ombudsman, kasi hindi lang can of form siya nabuksan dito, parang isang cesspool Totoo. ng pandarambong, and I'm not sure whether we have the wherewithal, enough resources, enough commitment and resolve to actually see this through. Kasi yung mga papakasuhan dito, may kanya-kanyang resources, no? They can always hire the best lawyers money can buy. Ilan ba yung prosecutors natin? Ilan ba, 'di ba? I mean, ano yung mga pwedeng gawin dito? Kasi nandiyan no? Hindi naman natin pwedeng sabihin tama kasi ng justice system natin Pero now, no? Dahil inabutan na natin ito at ganito yung kondisyon ng ating hudikatura, ano yung mga pwedeng gawin para magkaroon naman talaga ng fighting chance yung Estado, yung people of the Philippines, dito sa mga hinayupak na ito? Ako, unang-una, kailangan nating, naintindihan ko na baka overwhelming pag inisip mo yung extent. Diba? Daming involved, napakalawak, halos buong gobyerno yata. Medyo sabuat. Diba, alam mo ba yun? Yung pala, totoo. Okay. Di ba? Hindi, malabas parang, di ba? Sa DPWH, sobrang lawak ng involvement ng mga tao doon, mga kung sino-sino senador, kongresista, etc. Iba pang tao sa executive. Alam mo ba yun? Napakalawak. So, ma-overwhelm ka talaga. So, ang una kong tingin kong dapat gawin, wag mo tingnan yung kabuuan. Wag mo tingnan yung dagat ng ng uod. Di ba? Ocean of worms, di ba? Take mo one case at a time. Very pointed. Dito ka muna. O si Bong Revilla. Kung sino man yung susunod dyan. Sino senador. Kung si Jingo Estrada yan, si Jingo Estrada. Kung si Joel Villanueva yan, si Joel Villanueva. Alam mo ba yun? Si Ronald Llamas. Focus tayo isa-isa. Di ba? Dito sa mga anong ito. And then, ang tingin ko pinaka-importante, at nasabi ko na ito before, kailangan talaga mabilis as much as possible Kasi ang naging isang leksyon talaga sa mga nakaraang efforts natin na magkaso at maghabol sa mga politiko, yung mga nasa pwesto, pag nagtagal, nawawala na yung mga testigo, nawawala na mga dokumento, alam mo ba yun? Nagkakaroon ng bagong presidente, nakaalyado to mga to, kaya nawawala ng gana ang prosecution. Alam mo ba yun? Yun ang mga realities So, habang nandito tayo sa puntong ito, na meron talagang malawak na public pressure na itulak at nandyan ang kaso, tapusin na natin ang maaga. Kaya ako, very supportive ako doon sa matagal nang sinasabi ni Ombudsman Boying Remulla na gusto niya magka-continuous trial. Diba? So, imbes na hearing ngayon, tapos 6 months later yung susunod na hearing, tuloy-tuloy. Diba? Pwede ba yung weekly? Pwede weekly yan? Pwedeng ang sunod-sunod na araw yun yun yung idea doon. Mag-block off ka na ng oras para continuous trial. Di ba? Parang Monday to Wednesday. Halimbawa. Tapos Monday to Wednesday uli next week. Hanggang matapos. Kasi tingin ko, that serves yung purpose na ma-preserve yung evidence
habang fresh pa yung interest ng publiko matapos na ito. At the same time, masatisfy tayo na naghihintay na ayan, nakita natin na convict. Diba? Natapos yung trial, na convict. Isang question, Your Honor. Ano yan, di ba? That favors the accused kasi yung karapatan niya to speedy trial talagang marerespeto. Tama. At the same time, Well, paano kung pwede in theory. naman... paano kung i-twist naman o i-flip ng kanyang mga abogado, sabihin, teka muna, sinasagasaan na yung due process namin. Pwede ba yun? Hindi, Masyado basta kayo mabilis. Unang-una, kailangan nating intindihin. Ang una naman mag-present, prosecution. So, anong masasagasaan na doon? Ang punto naman dito, basta meron kayong access sa lahat ng ebidensyang pinapakita ng prosecution, meron kayong access sa mga documents, meron kayong access sa witnesses, pwede kayong mag-prepare ng sarili yung defense. Makakapag-cross-examine kayo. Diba? So, uunahin yon. Pagkatapos, di kayo naman ang mag-presenta ng ano. In fact, ako, hindi ko nakikita na merong violation ng due process provided reasonable naman yung period na binibigay. At para sa akin, ang unreasonable nga sa akin yung 6 na buwan ng gap between mga Sobra, hearing. no? Oo Diba? nga eh. Pero kung ang hihingin lang naman nila, sige, kailangan namin ng 1 linggo o 2 linggo para mapag-aralan namin itong mga dokumento to. Tingin ko okay lang naman pagbigyan yun. Pero kung hihingi ka ng kailangan namin ng 6 na buwan, yun naman yung nakakalukuhan na tayo. Kaya nga sabi ko sa'yo, in theory, favorable sa accused yung speedy trial. Pero in practice, lalo na kung mga akusado, mga nasa pwesto, gusto nga nila magtagal kasi nagkakaroon ng pagkakataon na feeling lang magda-die down yung clamor, magkapalit ng presidente, biglang ayan. At yan ang nakita natin halimbawa kay Napoles. Unless nakakulong sila kasi meron talagang inconvenience yan 'di ba? Tapos talagang walang special treatment. Dapat. Kaya nga dapat very important na mabantayan yung commitment na yon na itong mga makukulong dito hindi bibigyan ng VIP treatment.